Sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga 4:00 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Sabi ng NBI, Julius, Cheryl, wag natin tanggalin talaga sa option yung possibility na meron talagang helipad ang Senado sa 6th floor, and that's something na kung sakaling doon ihahatid, idadalhin o isasakay, ay pare-parehas talaga tayong walang makukuhang video dito dahil talagang ino-flame it, kinurdonan talaga ng matindi. So where we are, kung saan kami nakakagala ngayon ay 1st at 2nd floor lamang, Cheryl and Julius, and even that very limited space pa rin for us. Pila, may hinihintay. Oh my God, bakit naman kinakasa yung barel? Kinakasa nila yung barel. Okay, sige. Alright, sige.
kinakasan nila. Sir, 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 okay, nakalusot tayo ng General Ablasca, sir. Sir. Okay, so naglalakad ito ngayon mga pulis at yung mga armadong kalalakihan sa panangunguna ni General Ablasca, but he didn't give us any statement. We're trying to go near, pero ayan, okay, go, 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 go. Papunta sa kabilang dulo ng takbo, kuya, padan. Okay. Papunta sa kabilang dulo nitong second floor. Okay, Cheryl and Julius, this is becoming weirder by the minute. We don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam na meron palang... Ay! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Nagpaputok yung mga Marines. Bakit? Oh my God! Naka-armas na rin. Naka-armas. Sergeant at Arms. Okay. Mga kapatid, nagkakaputukan dito. Nagpaputok yung mga Sergeant at Arms. Ngayon din, yung mga Marines. At may mga pulis. Dito tayo ngayon. Nakarinig tayo na. Oh my God. Dinidisperse kami. Tapos, pagkaroon ng putukan. What's happening? Wala kami kapasambat. Mga kapatid, habang naghihintay kami, ay nagkaroon ng putukan. Kung saan nakita namin una ng putok. Ay, yung uniformadong Marines. Oh my God! Okay, huwag kayo manulak! Okay. Oh my God! Kuya, what's happening? Oh my God, Shelly, Julius! Nangyayari. At Mark, pinapatas lang yung members ng media. Dahil nga nagkakaputukan dito sa loob ng Senado. Okay, punta ka muna sa mas safe na lugar. So nakikita natin kanina mismo ang hepe ng USAA, ang Senate Sergeant at Arms ay naka bulletproof na rin. Ops, meron tayong nakikita flash ng baril, no? Putukan. So yan po yung ongoing doon sa loob ng Senado. Hindi pa malinaw kung sino ba ang purpose or sino yung subject ng operation na yon ng nakita natin mga miyembro ng militar, miyembro ng Sergeant at Arms, and at the same time mga pulis kanina naka-full battle gear, may mahabang armas, meron ding bulletproof, no? So yan po yung mga kaganapan sa loob po ng Senado, mga kapartner. Hindi pa natin alam kung sino bang subject nitong kanilang at sino yung maaaring maging kalaban nitong mga authority nito, partner MJ. Oo, nakita natin kanina, partner, na nakakasa yung baril ng mga taga-OSAA at mismong ang chief nila, ang hepe ng OSAA na si Retired General Mao Plasca ang nanguna doon sa pag-formation nila. At sa ating pong feed na napapanood ngayon, nakakagulo ang media at sila po ay pinapadistansya ng OSAA para madamay, partner, sa mga komosyon dyan sa loob ng Senado. Ito yung second part. Ito yung malapit sa Senate session hall. Ayan mga ka-partners, nagkakaputukan na. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtutok. Nagkakagulo na. Once na safe na rin. Ayan, nagkakagulo na, nagkakaputukan na dito. Hindi natin alam kung ito ba ayan na, may ilang-ilaw na Pinapatabi lang po, pinalalagay ayan, sa mas safe na lugar. ngayon, hindi na pwedeng pa. Bisan mo! May ilang ilaw na nga dito yung pinatay at narinig talaga natin.
susunod na putok ng barilo. Hindi natin alam kung sino yung kainkwentro ng mga Marines, ng taga-USA at maging yung mga pulis doon na deploy dito sa loob ng MJ. Second floor area. Dahil sa vicinity lang talaga ng Senado itong mga NBI agent, Agmar, Jade. Opo. Ayan, yung ibang area, yung ibang area dito ay pinapatayan nga ng ilaw. Yan, nakita natin si, mukhang si ano yan, no? Si OSA Chief Plaska. Yes. Ito. Ayan, magbibigay siya ng update. Pakinggan natin, Agmar. Sir, ano pong nangyayari, sir? Any update lang po, sir? Ba't may mga sunod-sunod po na mga pagputok ng mga baril? Ayan, pag inuutok na nila na yun yung ilaw dahil pinatay nga. Sir, anong meron, sir? At may hinahanap sila, Agmar, at MJ na hindi natin alam at inuutosan lamang nila na patayan yung ilaw. At yun nga, sabi nga ng USA, pinapaalis nga ng USA sa area, no, yung mga members ng media at even yung mga empleyado ng Senado. MJ, Agmar. Nakita natin kanina sa screen, Sheena, yung isang cameraman natin may feed pababa ng ground floor. Sarado pa rin ba ang buong Senate building? MJ, sinabi ko nga kanina, naka-lockdown talaga yung buong Senado. Kasi nga sinabi ni Plaska, very dangerous operation yung kanilang gagawin. At nakikita natin dito is yung isa-isa nilang pinapasok yung mga opisina dito sa loob ng Senado at ipinag-uutos nilang usahan na patayin yung mga ilaw. Walang pwedeng pumasok galing sa labas at wala rin pwedeng lumabas sa galing sa loob ng Senado. MJ and Agmar. Sheena, clarify ko lang din kung hanggang sa kasalukuyan din ba yun yung purpose din yung paglabas ng mga senador para mailagay din sila sa safe or nandyan pa iba yung mga senador sa kasalukuyan? Agmar, dito sa second floor, wala na yung mga senador na sa kanilang mga opisina. Pero hindi pa lumabas sa opisina itong CSP Cayetano.